Good morning guys! So today napakaganda ng araw, mahangin, at naingay na naman ang aming ibon. Pasensya na po. So ngayon tayo naman ay mag-check naman sa mga plants natin. So ito na yung mga last na naripat natin. Yan, nakikita nyo medyo na lagasan na siya ng mga dahon. Medyo lumiit na, nawala na ng stress colors. Pero so far, okay naman sila. Etong si Black Crystal Rose, okay naman siya. Nag-iba na rin yung form ng dahon niya, pabuka na. At saka medyo nababawasan na yung mamumula niya sa gitna. So, same si Pink Champagne, ganun pa rin. Tapos ito, gusto ko itong pakita sa inyo. Si Sedum Monroe, na napaka, stable na. Kailan ko lang naman nabili yan, pero maganda na yung, niya ngayon, tubo niya. Tapos itong parang Korean daw na Korean something, hindi alam yung seller name, okay na rin siya. At ito, si Tapalpa ko na duda ko, hindi maayos ang pagkakatanim ko dyan, kaya parang ang tagal niya mag-stable. Yan, ito may papakita ko, yun yung milipad na yan. Kaya magulo ang garden ngayon kasi dahil dyan din. Nakalkal nila yung mga lupa. So baka maglinis ako dyan. Tapos dito, tinatanggal ko yung flower ng mga halaman ko. Lalo na to mga bagong dating. Kasi kinukuha niya lang yung energy ng mga plants. Kaya para maging stable, tanggalin natin para mas mag-focus yung mas mag-focus yung energy nila dun sa pagpapastable ng plants o succulents. Yan si Jinjuhe pala. Jinjuhe. Hindi ko alam kung anong tamang pronunciation. Tapos ito talaga, focus ko lang. Yan. Hindi ko alam yung ID niya, pero tuwing ganitong season, pangalawang year niya na to sa akin. Maganda yung tubo niya, ganyan. Tapos, alam ko during summer, namumula pa yung mga tips nito eh. Ilang beses na to nasunog. Naiwan ko na nabigla sa araw. 2 beses na ata. Pero nakaka-recover pa rin siya. Okay naman siya. So mag-check tayo ng mga plants. Pakita ko sa inyo yung mga ibang plants natin na bagong bili. Ito si Fat Beauty. Si Fat Beauty na kung natatandaan nyo, naiwan ko yan na nabilad sa araw nung naka-air dry. Nasobrahan. Yan, ngayon nakaka-recover na siya. Hindi na nga siya ganun ka-fat. Pero, okay pa rin naman siya. Yan, nanidiligan ko na pala to guys. Yung mga yan. Except sa mga bago. Ito yan, magkakasabay yan eh. Yan, I think may mga 1 month na yata sa akin to. Sila. Ayan, si Monroe na may mga, si Dum Monroe na may mga babies na rin siya. Yan. Tapos yung toppings lang yan ay River Sand. Tapos ayan, kung makikita nyo medyo madumi. Kasi nga doon sa mga lumilipad-lipad na yun. Tapos dito, ito si Dark Blossom. Kung matatandaan nyo rin si Dark Blossom, wala na yung gitna niya. Kasi yung parang nagkaroon ng death bloom. Hindi ko alam death bloom yun. Pero tinanggal ko na. Para maisalba ko pa. So, parang dito sa vlog na to, may nakita akong parang pausbong doon sa gilid na tumutubo. So, baka yun na yung mga papalit na sa kanya, babies. Kasi magkakaroon niya ng mga babies sa mga dahon-dahon niya. Kapag nawala na yung pinaka-center. So, okay naman siya. Binigyan ko na rin yun. Kasi itong ating agavoid, yan, yung pinaka-babies niya parang nagkaugat pa. Kaya naka-air dry yan, tapos naka-bilad din sa araw ng hanggang tanghali ata. Nandiyan lang siya. Yan. Tapos hindi na rin siya ganun ka-brown. Di ba nung dumating siya parang reddish brown yung kulay niya. So ngayon, pag-green na lang siya kasi hindi na nga ganun kalamig dito. Tapos ito, gusto ko rin itong i-share si Missing You na nasa maliit na pot. Ito yung minsan nagugoyo ako sa mga seller, yung parang kalaman laki-laki tapos pagdating sa yung liit-liit lang pala, tapos maglalagas pa, no?
Yun to, kakala ko malaki to. Tapos parang medyo mahal pa yung bili ko sa kanya. Yan. So, di ko na... Alam ko naman minsan maliit talaga. Lalo na pag sinabi nila yung size. Pero minsan hindi ko na-expect yung itsura. Ganun. Tapos, ito naman, si salmon. Yan. Dalawa yung salmon ko, pero yung isa na teddy. Ito na lang pinakamalaki ang naiwan. So, dyan, mahilig din ito sa sun. At, yung ito, share ko yung, lang niya, itong, wala siyang lupa. Yan lang. Anong nga ba tawag dyan? Nakalimutan ko. Oh my God, nakalimutan ko. So, napansin ko parang root bound na siya. Kasi nga, tigas na, hindi na magalaw yung mga bato-bato dun. Tapos, ito si avocado cream na mahilig din sa araw. Tapos, tinitiligan ko siya. Depende sa init. Kung sobrang init, every 3 to 4 days. Pagka naman mga maayos naman yung panahon or medyo makulimlim, every 5 or every 6 days ko siyang diligan. Basta mahilig siya sa water, pansin ko. At saka ito pala, yung akala ko namatay na. Ayan. Diniligan ko siya nung nakaraan. Avocado cream din to. Isa to sa natirang babies niya. Yung pinaka-mother na deads na. Kasi nga na-fungus yun. Hindi ko na... Kasi nga puro pamis ang nun eh. Masyadong fast draining ang gamit kong soil mix. Tapos dito, yan, napansin ko parang gumanda na yung gitna. Yung pinaka-crown. Kaya, yan, tiniligan ko siya ulit. Tapos, ito ay si Black Swan. Si Black Swan, hindi na siya red. Hindi na rin siya parang dark. Green na lang siya. Yan. Pero, yan. Ganda ng mga babies niya. Okay naman. Yan. Parang 3 yata yung mga anak nito eh. Sana agad sila maka-recover. Tapos, meron din tong bulaklak. So, baka tanggalin ko yan. Kasi nga, ayoko na may bulaklak. Ito naman si Purple Card. Na okay naman siya. Mahilig din sa araw. Yan. Maglabasan na yung mga babies niya. Lumaki na. Tapos next si Alba Beauty. Tama ba yung pagkakalala ko? Yan, si Alba Beauty. Tapos yung pinutol ko na Tito Buns or Tito Buns. Diyan, tinusok ko na lang siya dyan kasi wala na akong paglagyan. Mahilig din siya sa araw. Ito yung baby niya. Ayan. Okay naman siya. Hindi naman sila na susunog. Hindi naman sobrang namamayat. So, siguro kasi maganda yung panahon. Next. Ito si Ivory Tower, Kasula. Hindi siya na tumataba. Pero napansin ko yung pinaka-center niya. Medyo matigas na yung dahon. So, parang may bagong tubo na rin. Pero kung mapapansin nyo yung ilalim niya, payat talaga. So, baka may ideas po kayo. Ma-share nyo kung paano kayo magpataba ng mga kasulas, mga ganito, mga barbecue. Kasi wala pa akong masyadong experience dyan. Nagkaroon ako nito, Tom's Thumb ba yan? Saglit lang sa akin yun kasi parang nung nag-summer, namatay siya. Kaya di talaga, wala akong idea kung paano pa sila alagaan. Pero yan, dinidiligan ko siya every time na makikita kong natutuyo na yung soil mix niya. Dinidiligan ko siya pa unti-unti. Kasi parang mas since medyo payat siya, so expect ko medyo mas mahilig sa tubig. Yun. Ang ganda ng panahon lang dyan ngayon. Medyo mahangin na rin. Di katulad ng mga nakaraan para maalinsangan. Ngayon mahangin siya na maaraw. Kaya sa gabi minsan umuulan. Maambon. Tapos ito yung medyo malaki kong missing you. Yan. Gusto ko sana yung clamping na missing you. Kaya nga binili ko yung isa yung nasa pink na pot na yun. Kasi akala ko nga clamping na malaki siya. Ay hindi naman pala. Maliit lang pala. So, yan. Ito, okay naman siya dyan sa pot na yan. So, baka antayin ko lang mag 1 year pa sila. Tapos, bala ko ipunin na lang sila sa isang malaking pot.
para magtuloy-tuloy yung paglaki nila. Nagbulaklak din yan. Pinutol ko na lang. Tapos ito si cream tea. Yan si cream tea na malaki na at mataba na rin. And ang ganda na ng form ng dahon niya. Diba? Ang ganda niya. Yung unang kong cream tea na na fungus ng tag-ulan. Kaya namatay. Ganda na rin sana yun. Nakaka-recover na sana yun. Kaso nga, something sa panahon noon. Kaya fungus siya. May mga naka-air dry pa ako dyan. Pero siguro, saka ako nasalita niyo. Wala pa akong time. Tapos ito yung isa kong baby ko na ano nga pala to? A Black Crystal Rose yun. Alam ko parang freebie lang to sa akin nun. Kasi nga, kaya nagustuhan ko siya kasi nga nag-red yung gitna. Medyo nahirapan din ako magpa-stable dyan. Pero nung napastable ko na siya, parang wala naman siyang arte na. Tapos ito si Claret. Si Claret na ilang beses na nabugbog yan. Napakaw ng pusa, nalaglagan ng bunga. Tapos ano pa ba? Ang dami ng nito na fungus. Pero andyan pa rin siya. Yung mga naputol niyang stem, may mga babies na rin. Mabilis lang ito makatuyo, kaya madalas ko rin siyang diligan. Pero kahit ito medyo matagal diligan, okay naman siya. Ito yung nag-iisa ko lang na Lovely Rose. May Lovely Rose ako, dapat parang 3 ata to 4. Namatay yung 3. Yan na lang naiwan kasi late ko na rin na laman kung paano siya alagaan. So, mahilig siya sa araw at gusto niya medyo fast draining ang soil niya. Yan, ito naman si Chroma. May Chroma ako before na palabas ko yung niya, yung stress colors niya. Kung kilala niyo si Chroma, di ba yung gitna niya? Nag-iba-iba yung kulay niya. May yellow, may red. Tapos malabas yung parang kala mo variegated na colors. Pero yun talaga yung color niya pag nai-stress na siya. So, yan. Meron ako noon. Siguro matagal din siya bago ako napalabas yung kulay niya eh. Kaya, yan. Na-expect ko na ma-achieve ko rin yung colors na yun. Mapalabas ko ulit sa kanya. So, siguro antayin natin mga 1 year to. Kasi naman yung siguro kasi may something din sa soil. Kasi yung soil ko noon, hindi naman ganun ka-rich, fast draining. Kasi siguro mabilis siya ma-stress. Ito kasi mas maraming lupa. Ito naman si Berserk, variegated Berserk. Yan, mukha siyang, nakakatakot. Parang alien talaga yung tsura niya. Tapos, hindi na kasi ito ngayon na masyado natatagalan ng bilad sa araw. Kaya, hindi na siya namumula. Pero, maganda yan kapag malamig yung panahon. Tapos, mainit sa umaga. Nagre-red siya. Nagpipink yung mga dahon-dahon niya sa dulo. Tapos ito, hindi ko rin alam kung anong ID niya. Pero, matibay naman siya. Pero, yung weird lang kasi lagi siya nawawala ng crown. Ayun, laging may nawawala. Tapos pag nawala, may tutubo sa gilid na panibago. Ayun, hindi ko lang kasi ma-focus eh. Tapos pag nasa stress siya, nagkaka-red yung tips niya. Tapos ito lang ang itong variegated niya. Kasi nag-variegated yan. Nakuha ko hindi naman yung variegated. Tapos habang lumalak siya, napansin ko nag-iiba yung parang naging monstrous. Tapos ngayon variegated na siya. Lumiit na yung dahon niya. Kala ko nga mamamatay, pero buhay pa naman siya. Siguro kasi kailangan ko na rin siya i-repot. Tapos ito naman si Macdogali. Kasi yung nasa baba, yun yung aking natirang Tito Buns, tsaka may maliit dyan na laon. Yung laon na malaki yan, tapos na stem rot din, kaya pinutol ko. Tapos yun na lang natira. Pero yung isang laon ko dito matibay. Ito naman si ito si Rubidona na parang gising na siya ngayon. Yung nakaraan kasi parang dormant siya. Kaya parang nag-iinarte. Tapos ito si Black Bullet. Yan si Black Bullet, malaki din yan.
Siguro kasi hindi maayos yung pagkaka-air dry ni seller. Siguro nung time na yun, hindi ko alam kung tag-ulan na yata nung umorder ako. So baka hindi maayos ang pagkaka-air dry. Nung dumating siya, naglagas siya ng lagas. Pero okay naman siya ngayon. Medyo lumiit. Hindi medyo, talagang lumiit. Pero okay naman. Tapos ayan, si aking Murasaki. Inakyat ko rin dito kasi nga putla na siya din. At saka parang di lumalaki. Tapos dito sa pot na to, yun kung matatandaan nyo yung aking mga hybrid na Labrador Rose. Natunaw na siya dun kasi na tagal siya nasa greenhouse dun, wala ng araw. Yan, nalusaw siya dun. Yan na lang natira. Tapos ayan, si Darly Sunshine. Maliit lang yan, baby yan nun. Tapos ngayon, nakikita ko na dumadami na yung dahon niya. So medyo nakaka-recover na yan. Tapos dito sa taas, yung mga nasa harapan, ayan, si Mule. Yung Mule ko na siguro magto 2 years na to sa akin. Ayan. Medyo may time na nag-iinarte siya, pero okay naman. Mahilig siya sa araw. Hindi ko na yan binababa. Pag summer, wala na siyang araw dyan, pero hindi ko na rin siya ginalaw. Ngayon, nakabalik na siya sa stress colors niya. Ito naman si Hakuhu. Tapos si Cobblestone. Tapos yung katabi niya, si Crimson. Na gising na rin siya. Nakakaroon na ng new growth sa gitna. So, ang ganda pagka nakikita mo nakaka-recover yung plants. Dito naman, yan yung agavoides kung malaki. Nagre-red na siya. Tapos dito, yan yung Purple Delight. Tapos ito ang ganda talaga nito, si Amuwena. Yan, nagre-red na yung mga tips niya. Tapos matibay din siya, may siya sa araw. Hindi ko alam kung Lawi hybrid ba siya. Ito si Purple Delight na ilang beses na putol, pero buhay pa rin naman. Hindi ako masyado makabili ng maraming Purple Delight kasi wala naman akong space, pero natutuwa ako doon sa mga vloggers na ang daming Purple Delight saka ang daming Super Bomb. Parang nakakasana all. Yan si Darly Sunshine ko na inaantay ko makarecover pa yan. Gumanda pa. Kasi yan, di ba? Ang ganda-ganda nito. Di amuwi na. Sobrang ganda niya. Kasi ito yung aking Snow Peach. Tsaka Chloe, pinagsama ko na dyan. Tapos dito naman sa bandang dulo, yan, dito nakalagay yan, si cheesecake. Yung pinakauna ko pa tong cheesecake. Yung sumunod na cheesecake na in-order ko dyan ay wala na, tegi na siya. Kasi, ewan ko, may something dun sa pinagbilan ko. Hindi siya marunong mag-air dry. Kasi nga, ang setup niya ay walang greenhouse. So, imagine mo yung sanay siya sa greenhouse, sanay siya sa open na area at malamig. So, dadali mo rito sa Maynila, di talagang manghihina yung halaman. Tapos ito, si Tinkerbell na marami ng babies. Yan. Gusto ko na rin yung form niya. Si Tinkerbell kasi pag bumubuka yung dahon niya pag hindi direct sa sun. Tsaka hindi ko rin siya pinapabugbog masyado sa ulan kasi mabilis siyang stem rot. Ito naman si Dusty Rose. Sinadya ko talaga siya dyan itanim sa maliit na pot kasi gusto ko yung parang roses na maganda i-centerpiece sa table. Yan, so okay naman siya dyan. Hindi ko na rin siya ginalaw. May mga babies na sa gilid. Medyo mapapansin mo lang pagka ganyan yung lagayan mo ng halaman or yung paso mo, mas matagal siyang hindi na siya ganun lalaki. Kasi ganyan na lang siya. Except kung iripat mo siguro. Pero mukhang masaya naman siya dun. Kaya di ko na siya ilipat. As ito naman yung isa ka pang claret din na nabugbog na rin to. Alam mo, ang claret, mabilis lang makarecover. Yan, na stem rot na yan. Apakal ng pusa namin. Pero yan, okay pa rin siya. Hindi ko na lang siya pinapaulan kasi pansin ko kay claret, mabilis siyang fungus. Yan, ito naman si RZ. Si RZ, lang siya, freebie lang sa akin to. Parang 2 heads lang siya. Tapos, naging 3 heads, naging 4, nilagay ko dyan. Yan, lumaki na siya dyan.
naging parang ilan na ba to? 1, 2, 3, 4, 5 na. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ba ba yan? Tapos ngayon, nakikita ko parang may pausbong na rin. Parang gusto niya yung, parang nagbe-baby siya pag pansin ko sa kanya, pag ganitong growing season na nila. Yan. Tapos ang soil mix pa niyan, pamis lang at saka vermicast. Hindi kasi ako nagsistick sa isang soil mix lang. Laging pa iba-iba kung ano yung available lang. Yun lang ang ginagamit ko. So, siguro dagdagan ko to ng soil para kasi medyo payat ang dahon niya. Para medyo tumaba-taba. Pero yun nga, may babies siya. Ang dami. Sana lahat mabuhay. Yun. Tapos, next naman ay ito si Staphyloides. Mahilig din siya sa araw. Nung dumating siya sa akin, binilad ko na siya sa araw para ma-maintain ko sana yung pagka-red ng dahon niya. Pero ngayon, parang nawawala siya kahit siguro kulang pa yung sun or kulang din yung malamig na season. Kasi hindi pa ganun kalamig dito sa amin. Tapos ito si Firestorm. Yan, si Firestorm. Okay naman si Firestorm. Hindi ko siya pinapaulunan. Kasi nga, mabilis daw siya magka-fungus. Napansin ko, tama nga, yung ko na ganun. Mabilis siyang ma-fungus. Tapos ito, ang pangalawang pot ko sana ng mule, na matagal na rin siya sa akin. 1 year na rin siya, pero unti-unti siya na mamatay. Siguro hindi niya gusto yung soil mix niya. Kasi rin pamis siya ka-vermicast. Baka masyadong mabato, hindi niya type. Same nitong si Shangri-La, Peridot. Yan. Si Peridot, hindi ko siya pinapabayaan na mauulanan tapos maaarawan kasi yan mangyayari. System rat siya. Nasa lilim lang to, nasa bright shaded area lang. Pero ngayong ngayong bare months, ko siya. Binilad ko sa araw, kaya ayan. Nalalagas ang mga nagkaka-stem rat siya. Natutuyo yung stem. Isip ko baka kailangan ko rin palitan yung soil mix niya kasi parang bato na lang to yung matagal na tong hindi napapalitan, hindi na nadagdagan sa ibabaw. Tapos itong isa na to, si String of Hearts. Yan, mahaba na rin siya. Although hindi pa siya sobrang lush, pero pahaba na siya ng pahaba. Dati variegated siya, tapos yung isa parang nag-split, yung isa hindi na variegated, pero mas mabilis dumami yung hindi variegated. Pero kasi ang ganda ng variegated niya, tingnan mo, diba? Pero okay na lang din, basta buhay siya. Niripat ko na rin siya. Tapos dito ko nilagay yung super balm ko. Yan, si super balm, since nabilad siya, naglalagay siya ng dahon. So baka i-move ko siya sa morning sun. Tapos ito naman, dito yung mga propagation ko. Ito yung mga natirang cheesecake na sana makarecover pa. Ayun si Fire Pillar na adjusting pa siya. Hindi pa niya malaman yung gusto niya. Nasusunog pa rin siya. Yan, lumiit na rin siya. Pero kaya yan, makaka-recover pa yan. Tapos itong si Zebra ba yan? Tapos meron akong isang, kung matatanaw nyo, andun si Super Balm na maliit na hindi na siya lumaki kasi nga lagi din siya kinakalikot ng ibon. Itong zebra ko na to, medyo weird kasi isa namatay na. Itong isang side na lang ang buhay, so sana magtuloy-tuloy siya. Tinusok ko lang din dyan ibang cheesecake ko. Medyo masama ang loob ko sa cheesecake na yun kasi paborito ko. Tapos biglang ganun, nagkasakit. Wala, bibili na naman tayo. So, yan sila guys. Yun lang muna siguro. Minsan mahirap din mag-vlog tapos may mga tao sa bahay, magulo. So, that's all for today. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin. So, i-try ko na lang ulit makapag-vlog ng mas madalas. So, yun lang. Thank you. Bye!